So itinaas na nga ng Pag-asa sa Tropical Depression category o naging bagyo na nga itong ating binabantayang sama ng panahon sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Balikan na natin yan. Welcome po muli sa Philippine Weather Trivia. Again, para po sa mga bago sa channel na to, ako nga pala si Alvin Cura, isang meteorologist at ang inyong weather keeper. Kanina ng alas 2 ng madaling araw, itinaas na ng Pag-asa sa Tropical Depression category o naging bagyo na nga itong binabantayan nating sama ng panahon sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito po ay binigyan natin ng local name na Kabayan at ito po ay pang-11 bagyo pa lamang natin ngayong taon. Ayon sa pinakauling ulat ng Pag-asa, ito po ay nasa layong around 440 kilometers east o silangang bahagi ng Davao City. Nasa dagat po yung kanyang gitna or center. Pero yung kanyang panglabas na kaulapan ay nakaka-apekto na po dito sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. Ang bagyong Kabayan po ay may taglay na lakas ng hangin na umaabot sa 55 km per hour malapit sa kanyang gitna at kung minsan may mga pagbugsong umaabot sa 70 km per hour. Ito po ay mabagal na kumikilos hilagang kanluran papunta nga dito sa area ng Caraga. Although yung sentro o gitna niya ay nandito sa dagat pa, nauuna po o leading po yung kanyang kaulapan. Ito po ay direktang nakaka-apekto na dito sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao. Yung konsentrasyon ng malalakas na pag-ulan natin ay nandito sa northeastern portion ng Mindanao. So meron tayong inaasahang heavy to intense rains dito po sa area ng Surigao, kasama na po dyan ng Agusan at ilang bahagi ng Davao Region. Unti-unti na rin po nakaka-apekto yung kaulapan nitong ating bagyong Kabayan dito po sa southern portion ng Central Visayas maging dito sa eastern section ng Visayas. Samantalang ito namang amihan o northeast monsoon ang nagdadala ng maulap na panahon at posibleng mga pag-ulan dito po sa Kalinga, Apayao, kasama na po dyan ang extreme northern Luzon maging dito sa ilang area ng Cagayan. At mula ngayong gabi nga hanggang bukas, kasabay ng pagtama sa lupa o paglandfall nitong bagyong Kabayan, mas madadagdagan na po yung mga pag-ulan natin sa malaking bahagi ng Visayas. Mas magiging maulap na po ang panahon natin sa Visayas at posible po yung mga scattered o kalat-kalat na pag-ulan. Yung ating mga konsentrasyon ng malalakas na pag-ulan ay nandito po sa central portion ng Visayas at eastern section ng Visayas na kung saan nandyan po yung ating salubungan ng hangin na hinihila nitong bagyong Kabayan. So again, mag-ingat po tayo sa mga posibleng epekto ng mga pag-ulan nito gaya ng mga flash floods at landslides. Ganun din po ang ating aasahang panahon sa malaking bahagi ng Mindanao na kung saan magiging maulap ang panahon natin at posible po yung mga scattered at kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms. Yung konsentrasyon again ng ating malalakas na pag-ulan ay nandito sa ilagang Mindanao, kasama na po dyan ang rehiyon ng Caraga at ilang bahagi ng Davao Region. Samantalang madadagdagan naman yung ating mga pag-ulan dito sa eastern section ng Northern Luzon dahil sa ating amihan at yung ating tinatawag na shear line. Makaka-apekto po yan dito sa ilang area ng Kalinga, Apayao, kabundukan ng Cordillera, maging dito sa area ng Cagayan, kasama na po dyan ang Aurora, Quirino at ang area ng Quezon. Mataas din po ang ating tsansa ng pag-ulan dito po sa area ng Mindoro, particularly sa eastern section nito, Romblon, Marinduque, at ito pong area ng Bicol Region. At kung lumakas-lakas pa nga itong ating amihan, tatagos po yung ating axis ng shear line, magiging maulap din po ang panahon natin at medyo mas mataas din ang ating tsansa ng pag-ulan. Dito po sa area ng Calabarzon, kasama na rin po dyan ang Metro Manila. Para naman po sa lakas ng hangin, ugaliin po mag-check ng tropical cyclone wind signal ng Pag-asa. Ipopost ko po yan mamaya sa dulo. Ito pong general area ng Mindanao at Visayas, may nakataas na po tayong tropical cyclone wind signal dyan. Para naman sa indirect effect na malayo sa bagyo, ito pong bugso ng ating amihan ay medyo malakas din po ha. Again, kung papansinin nyo yung ating isobars o yung ating lines of equal pressure, halos dikit-dikit po yan. Ramdam po ang bugso ng ating amihan sa malaking bahagi ng Luzon, particularly sa eastern section nito. So meron tayong gale force winds at malalaking alon, kaya mag-ingat din po tayo dyan. Ito pong western section ng Luzon, although wala tayong masyadong mga pag-ulan dyan, ramdam din po dyan ang simoy ng hanging amihan o northeast monsoon. Narito naman ang official forecast track ng Pag-asa para sa bagyong Kabayan. So pinapakita nga dito ang unti-unting pagkilos ng bagyong Kabayan, hilagang kanluran patungo dito sa area o sa rehiyon ng Caraga. Base dito sa forecast track ng Pag-asa, maaaring mamayang gabi hanggang madaling araw yan po ay maglandfall dito sa rehiyon ng Caraga at tumagos o tumawid dito sa area ng Mindanao papunta dito sa area ng Sulusi. Babaybayin nito ang area ng Visayas hanggang Palawan mula bukas hanggang Tuesday hanggang sa makarating dito sa may West Philippine Sea. Ayon din dito sa official forecast track ng Pag-asa, mananatili ito sa Tropical Depression category habang tumatawid ng ating bansa. Para naman sa Japan Meteorological Agency, meron silang inaasahang bahagyang paglakas nito bago maglandfall or tumama sa ating landmass. Meron tayong inaasahang bahagyang paghina nito habang tumatawid po sa ating landmass o kalupaan at pag pinapasok na po yan ng malamig na hanging amihan o northeast monsoon. Ganun pa man, asahan pa rin po natin na magdadala ito ng malawakang pag-ulan dito po sa malaking bahagi ng Mindanao,
Visayas at maging dito sa area ng Palawan habang tumatawid ito sa ating bansa. Maliban dyan, yung daloy o flow ng ating amihan ay magdadala naman ng mga pag-ulan na malayo sa mismong Bagyong Kabayan. Mag-ingat din po tayo dyan. So again, unti-unti na nga lumalapit yung sentro o gitna ng Bagyong Kabayan dito po sa northeastern section ng Mindanao. Sa ngayon nga, ito ay direktang nakaka-apekto na dito at madadagdagan pa ang epekto niyan habang kumikilos po ito patawid sa ating bansa. Kaya again, mag-ingat po tayo sa mga posibleng epekto ng malalakas na buhos ng ulan nito gaya ng mga flash floods at landslides. Maliban dyan, mag-ingat din po tayo sa mga pabugso-bugsong hangin dulot nitong Bagyong Kabayan. Although malayo sa mismong Bagyong Kabayan, mag-ingat din po tayo sa mga pagulan at malalaking alon na dulot ng pagbugso ng ating amihan at ng ating shear line. Mamaya, tabayan na po muli ang ating update para dito sa Bagyong Kabayan. Muli, ito po ang inyong Weather Tito para sa Philippine Weather Trivia.